Panginoon? Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Pati lalaki, maganda. Amen. Praise the Lord. Okay, para praise the Lord sa buhay ng mga bata kanina. No? Ang gagaling talaga. Ang gagaling ng mga nanay nila. Ang galing ng Lord sa buhay nila. Amen. Ito yung memory verse next week, Ephesians 2:8, 9. Kaya-kaya nila yan. Amen. So, I expect next week, no? Pati si, ano yung pangalan mo yan? Yung maliit na yan. Mag-memory verse na rin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat sila yung pag-asa ng bayan, sabi nga ni Rizal. Amen. Panggising muna. Ano sa Tagalog ng pigati? Nararanasan niya sa ibang bansa akin eh. Ano? Hindi niya alam. Pigati. Sige na, tatagal tayo. Pork chop. Sa mga nag-BS kahapon, huwag na kayo sumagot. Ewan, alam na nila to. Magagaling kayo sa English, di ba? Kaya niyo Englishin yung Tagalog. Sige, Englishin niyo yung pakaswertihin ako. Sabi ko, saan ka sasagot eh. Sige nga, baka swertihin ako. Hindi naman sinabi niyo natin. Baka swertihin ako. Si Leon, nakatingin sa akin. Laki may bip. Lihirap pa kayo eh. Amen, panggising lang yun. Amen. Okay, so 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Pati yung mga bata, pinapaganyan na namin ni Ate Titas eh. Ito mo talagang persahan sila eh. Amen, dapat dinideclare natin yan. Amen. So 2024, the year of answered prayer. Again, August na. Magbeber na. Malapit na naman. Anibersaryo na naman. May nasagot na ba sa mga prayer? May mga nasasagot pa at may sasagutin pa ang Lord sapagkat dinideclare natin 2024, the year of answered prayer. May verse tayo, dyan natin kinuha yan. Sabi sa Jeremiah 33:3, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Makawala ka pa niyan kasi hindi ka pa nagpe-pray. So let's pray. Dahil sabi ng Lord, kung manalangin ka, tutugunin kita. So let's keep on praying. No? Yan yung ating dugo. Bagay, yan yung ating dugo bilang Kristiyano, yung ating prayer life. Dahil sabi nga, a prayerless Christian is a weak Christian. Amen? So dapat lagi tayo nananalangin. Okay, team natin for this month, back to the future, looking back to a better future. Binabalikan natin yung ating nakaraan para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kasi minsan, akala natin, natakasan natin, pero hindi natin natapos. Akala mo lang, natakasan mo, pero yung totoo, hindi ka pa rin nakakatakas. Ito yung una natin tinalakay, what to do with our yesterday. Tinignan natin kung ano ba dapat doon sa mga nakaraan natin. Ito yung ating tag, learn. Kailangan matuto tayo doon. Hindi pwedeng pinagdaanan mo lang na wala kang natutunan. Yung iba kasi, pinagdaanan, pero wala natutunan. Dapat, pag pinagdaanan mo, meron kang natutunan. Hindi pwedeng, ganun yung nangyari sa amin dati. Tapos nangyari na naman, ang pangit naman nun. So dapat natuto tayo. Last week, tinakil naman ni Brad Emmanuel, remembering the grace of God in the past. Pinakita niya yung biyaya ng Diyos noong nakaraan sa mga nagkasala. Tama, di ba? Si Cain nagkasala yun. Pero nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Kung mabuti ang Diyos sa kanila, mabuti din ang Diyos sa atin. Amen? Pero tandaan natin dapat meron tayong natututunan sa mga pangit nating nakaraan. Hindi pwede, nangyari na yun. Dapat, huwag na natin ulitin kung tayo may nagawang hindi maganda. Amen? So, today, sabi dito, bakit nga ba natin kailangan balikan yung kahapon? Bakit kailangan pang balikan yung sakit, yung panghihinayang, yung kalungkutan? Tama naman, maraming nalulungkot, maraming nanghihinayang. Sabi ng nanay at tatay, mag-aral ka mabuti anak. Ang ginawa, nag-asawa. Hindi ko lang alam kung meron ditong ganon. O kaya, meron nanliligaw ng 3 taon, ang sinagot, ito, napugian lang, itong napangasawa. Ewan kung meron dito sa mga nanonood. Itong napangasawa niya, yung pala, karapat-dapat sa kanya, hinauna, sabi nilang taught God, the one that got away. Bakit natin kailangan balikan yung kalungkutan, yung panghihinayang? Minsan, kailangan balikan yung kahapon para maayos yung ngayon. Kailangan natin balikan yun. Kailangan natin, ano ba yung matututunan ko? Dapat pala nag-aral ako. Kung hindi ako nag-aral noon, may pagkakataon pa ako ngayong mag-aral. May pagkakataon pa para pagbutihan ko yung buhay natin. Tandaan, kung pareho-pareho yung ginagawa natin ngayon, huwag ka mag-expect ng ibang bukas. Tama? Tamad ka ngayon, huwag ka mag-expect na next, yung mga darating na araw mo, maganda. Di ba?
Hindi pwedeng nangangarap lang na katulad ni Juan Tamad, dapat may gagawin tayong bago. Amen? At sa biyayang ng Lord, alam ko, magagawa natin yon. Kasi minsan, ito masakit, pinagbabayad natin yung ngayon sa mga nagawa natin kahapon. Tandaan, lalo na, no, pag nanay at tatay nakagawa na hindi maganda, buong pamilya damay. Nararamdaman yung repercussion nun. Minsan ako, halimbawa ako, meron akong hindi magandang desisyon, buong pamilya ko damay, o yung mga tatay, o yung mga nanay. Sila yung nagsasuffer sa nagawa ng kanilang mga magulang. So, dapat nating balikan. And tanong, bakit nga ba mahirap kalimutan na nakaraan? Yan. Bakit masakit mabalikan? Bakit nga pala, bakit ayaw na, ayoko na maalala yung pastor. Past is past, di ba? Ganun pa yung mga English natin. Ayoko na. So, yun ang title ng pag-aaralan natin. Bakit mahirap kalimutan ang kahapon? O kalabitin mo sa katabi mo, sabi mo, para sa yung message. Tawanan sila. Amen? Okay. Ang text natin, Genesis 18:20-22. Balik tayo sa Old Testament kasi yung nakaraan si Moses no? Okay, ngayon naman, pag-aaralan natin si Lot. Amen? Okay. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot. So ito yung setting nito, si God bumaba sa lupa, nakipagkita kay Abraham. Kasama niya, may dalawa siyang kasama. Ito yung sinabi na ni Lord na magkakaanak sila at natawa pa si Sarah. Tapos, ito na yung sabi ni God. Sabi niya, kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. Napakalaki na kanilang kasalanan. Napansin nyo, pag mayroon nagpe-pray na naaabuso sila, nakikinig si Lord, napansin nyo? Sabi nyo, ibig sabihin, mayroon siyang mga narinig na sumbong. Paano mo, pwede bang pumunta kay parang tulpo? Lord, may problema ako. Diba? So, ibig sabihin, may nagpe-pray ng justice. Parang yung sa mga Israelites na na-oppress sila sa Egypt. Diba? Sabi rin ni Lord kay Moses, naririnig ko yung pag-iyak ng aking bayan. So, ano ibig sabihin ito? Naririnig ni Lord yung prayer mo. Amen. Sabi mo sa table mo, naririnig ni Lord yung prayer mo. Amen. Naririnig ni Lord yung iyak mo, naririnig ni Lord yung paghihirap mo, naririnig ni Lord yung pinapag-pray mo sa Kanya at minimithi mo. Kaya si Lord bumaba siya kasi may nagpe-pray dahil masama daw bansa itong Sodoma at Gomora. Ayan, no? At napakalaki ng kanilang kasalanan. Tandaan ng Lord, nakatingin sa ating lahat. Alam ng Lord yung ginawa natin kanina. Alam ng Lord kung nag-toothbrush ka. Alam ng Lord kung naglagay ka ng Rexona, hindi ka nagtawas. Alam ng Lord. Amen? Alam ng Lord. Walang maitatago sa Diyos. Kaya bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Domas. Nangyari, naiwan si God, kausap si Abraham. Yung dalawang lalaki o yung anghel, lumakad na. At dito, nakipag-bargain si Abraham. Sabi niya, Lord, si Abraham, kasi alam niya nandun yung kanyang, pamangkin niya si Lot? Pamangkin ba? Pamangkin. Nandun yung pamangkin niya. At siyempre, ito si Abraham, may puso sa tao. Ano talaga to? Dapat itong misyonaryo talaga. Diba? Talagang alam niya na delikado sila. Kaya nakipag-bargain siya, Lord, kung meron mag-50 na Christian doon, o yung mananampalataya, gugunawin mo pa. Sabi, Lord, hindi. Kung may 45, hindi. Kung may 40, nakikipag-hagel siya. Nakita niyo yung puso ni Abraham. Kasi ayaw niya. Hanggang sabi nga, sige, hanggang 10. Sabi siguro ni Abraham, yes, maliligtas sila. Baka may 10 na. Kasi si Lot, yung asawa niya, yung anak niya, tsaka baka may kaibigan yun na maliligtas sila. Kaya siya, kampante na siguro, at yun na, iniwan na nga rin siya ni Lord. Amen? So, umalis na yung lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ito na yung dalawang anghel. Ito sa verse 19. Ito na ngayon. Pagdating doon, ng gabing dumating sa Sodoma, ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Hindi ito pintuan na parang gate. Pag sinabing pintuan ng lungsod, noong panahon nila, para tong club o parang ito yung barangay na nakaupo doon yung mga matataas na tao. Ulitin ko, parang sinasabi, itong si Lot may posisyon sa barangay nila. Meron siyang power, may kapangyarihan si Lot doon. Yan, nakaupo si Lot sa pintuan. Ibig sabihin niya, hindi na basta-basta si Lot. Kumbaga, meron na siyang kapangyarihan doon. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinulubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Si Lot, alam niya agad na, teka, anghel to. Sabi niya, amen. So, tandaan natin may position si Lot. Ano pa? May power si Lot. Para ini-establish ko lang yung kwento natin. Kasi nakaupo siya dun sa pintuan ng lungsod. Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan, meron siyang posisyon. So, tandaan natin yan. Sabi sa verse 2, mga Ginoo, may kanyang inanyayahan po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa, magpalipas ng gabi.
bukas na ang umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan, magpapalipas ng gabi. Bakit? Di ba sabi ni God, titignan ko kung ano yung lungsod. Alam nyo, ang lungsod, makikita mo talagang buhay niyan sa gabi. Amen? Di ba? Yung dati sa Ermita, sa Cubao, alam mo yung totoong buhay sa gabi. Kaya nandun sila. Ito naman si Lot, siguro alam na niya na makasalanan ko, naku, hindi to pwede nandito, maho-hold up to. Kaya pinapauwi niyang pilit. Kaya tignan nyo to sa verse 2. Tandaan natin, ha? My Lord, he said, please turn aside to your servant's house. Kasi ito yung English, ito yung Tagalog. Okay, bago yan, saan nakatira si Lot? Nung kasama niya si Abraham. Ngayon, meron na siyang bahay. May bahay na si Lot, ha? So, kanina may position, may power. Ngayon, meron na siyang bahay, may property. Balikan natin Genesis 13, nung magkasama pa sila ni Abraham. Sabi sa 13, Abraham lived in the land of Canaan, while Lot lived along the cities of the plain and pitched his tents. Ilan yan? 10. Hindi, joke lang. 10. So, dati, ang ano niya, tinitira niya lang yung parang kubol. Ngayon, ano na yung meron siya? House. Magkaiba yung house sa tent. Kasi yung house, isa lang yung tent, 10. Hindi, joke lang. Yung house, bato na. Talagang meron na siya. Kaya sabi niya, doon kayo sa bahay. Mas safe kayo doon. Meron na siyang possession, meron na siyang property. Kanina may power, may position. Ngayon, meron na siyang possession. Ini-establish natin si Lot sa kanyang katayuan ngayon sa Sodoma at Gomora. Okay, verse 3. Ngunit pinilit niya mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Talagang alam niya, hindi ka pwede rito, hindi kayo pwede rito, delikado kayo, maraming manginigil sa inyo rito, painumin kayo. Siguro gano'n. Meron may nagiinuman, may nagbibidyoke. Sa inyo ba, may nagbibidyoke ka alas 12? Baka gano'n din sa kanila. Sa meron daw. Mga kapitbahay talaga, anong babait? Alam ng tulog, nag-iingay pa. Okay, pinilit niya. Ayan, nagluto si Lot ng tinapay na walang pampalsa, naganda ng masarap na hapunan at kumain sila. Eto na. Nung sila'y patulog na, ayan, matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay, lahat ng kalalakihan ng lungsod, bata at matanda ay naroroon. Medyo tong topic na to eh. So, ang pumalibot, bata at matanda. So, yung kasamaan ng lungsod, sagad hanggang bata. Hindi ko alam kung gaano edad ng bata, pero bata. Maaaring kasi laki ni Nadine, I don't know. Pero grabe na to. Kasi pati bata at pati matanda. Nandun. Amen? Pasigaw nilang sinanong si Lot, nasaan ang mga panuhin mong lalaki? Ilabas mo. Ano sabi nila? Di ko na sasabihin, basahin nyo na lang. Grabe sila. Grabe sila. Kasi pati bata at matanda, ganon ang kanilang pananaw. Sobrang kasamaan nila. Lumabas sila, sinara ang pinto. Siguro lumabas siya, iniwan niya doon sa loob kasi bisita niya yun eh. Sabi, wag mga kaibigan, napakasama. Tataw niya, mga kaibigan. Wag ninyong gawin sa kanya. Ibig sabihin, alam niya yung mga nangyayari doon. Now, we don't know kung kasama siya, pero sa bagay, sa ibang talata, hindi ko na pala nailagay, he was considered a righteous man kahit nandun siya sa lugar na yun. Okay, napakasama ng gagawin ninyo. Ayan, ako'y may 2 anak na dalaga. Ito, tignan nyo to. Sila ang kanila, ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Grabe, no? So, medyo, pas panahon natin, masyadong morbid. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga pangunahin ko sila at dapat ko silang ingatan. So, nandun yung protection na binibigay niyo sa 2 anghel. At alam niya, delikado. Ang anghel, pag pumatayan, 1,000, iisa lang. Kaya ayaw niya. Alam na niya siguro, nararamdaman niya na merong pakay itong 2 anghel. Okay, tuloy. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam. Dayuhan. Kanina, nakaupo siya doon sa pintuan ng lungsod. So, ibig sabihin, may posisyon siya. Ngayon, parang kinalimutan nila yung posisyon nitong si Lot. Sabi niya, dayuhan ka lang. Parang minaliit nilang bigla dahil sa kanilang pagnanasa. Pag merong balak, nag-iiba isip ng tao. Napansin nyo? Kahit anong bait ng kapitbahay mo, pag galit sa'yo, nag-iiba tingin. Nag-iiba sinasabi. Pag may sabi nga nila, pag may alak, may balak, absado. Ganon din sila, siguro, shot muna sila bago sila nagpunta ron.
Biro, nag-iba yung kanilang tingin kay Lot na from somebody who has power and position, bigla nilang binaba dahil gusto nila, kailangan ng mapa sa amin yung panauhin. Sino ka? Magtuturo sa amin ng aming gagawin. Tumabi ka. Kung ayaw mong masaktan. Parang sounds familiar, no? Para sa atin dito, tumabi ka kung ayaw mong masaktan. Di ba? Ganon yung ating mga bukang bibig. Masaktan ng higit kaysa sa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Kasi nasa labas si Lot, sinarado ni Lot yung pinto. Nandun siya sa labas ng pinto ng bahay. Tinulak na nila, siguro sinalya na nila. Tapos, wawasakin yung pinto kasi nakasara yung pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga paunahuhin at sinara ang pinto. Nakikita natin yung struggle, no? Na nandun sa harapan si Lot, nandun yung mga matatanda at bata, nasa likod yung pinto. Siguro binuksan yung pinto, hinatak bigla si Lot para maligtas itong si Lot. Pagkatapos, ito na, may kapangyarihan ng anghel. Binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi nila makita ang pinto. Tandaan natin, ang mga anghel may kapangyarihan. At nakita na nila kung gaano kasama itong mga tiga Sodoma at Gomora. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak sa iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Ayun na. Ang Lord talaga at that time, yung judgment niya pag nakikita niya, masasama ang tao. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga Sodoma. So, ibig sabihin, may mga karatig pook na nagsusumbong sa Sodoma. So, marami na siguro silang napeperwisyo. Tandaan ng Diyos, hindi natutulog. Amen? Kanta yan ni Gary Valenciano. Amen? Natutulog ba? Hindi. Sabi, pinakikinggan, nakikinig. Amen? At pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod. So, may mangyayaring hindi maganda dun sa lungsod. Lungsod lang to, hindi to kasi laki nung nangyari nung panahon ni Noah, global. Ito, isang lugar lang. Amen? Okay. Tingnan natin, ano ba yung kasalanan ng Sodoma? Alam natin na they are, di ba, dun nga nakuha yung sodomy o yung mga bading o parang ganon. Pero hindi lang pala yun. Tingnan natin sa Ezekiel. Tingnan mo ang kasalanan ng Sodoma. Ito, dito ko rin nalaman. Siya ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking kayamanan. Ibig sabihin, mayaman ang mga taga Sodoma. At kasaganahan. Mayaman yung lupain. Di ba naalala niyo, pinapili ni Abraham si Lot? At nakita niya yung lambak ng Sodoma. Nakita niya siguro maganda yung lugar, maganda yung pwedeng magtanim. Kaya maganda yung kanilang pamumuhay. Meron na ang bahay si Lot eh. Ngunit hindi sila marunong tumulong. Sabihin mo sa tabi mo, matuto kang tumulong. Ayan, ulitin ko hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Siguro may mga lumalapit na kalatig lungsod, paano naman, masagana yung atin nyo, tulungan nyo kami. Hindi sila tumutulong sa mga nangangailangan. Ang Lord, ulitin ko, nakikita ni Lord ang nangyayari sa mundo. At naging palalo sila. Bukod, may palalo, naging parang mayabang, no? Tama? Oo, bukod doon, gumawa sila, ito na yung kasuklam-suklam. Ito na yung, ayaw na nila ng babae, gusto na nila, grabe mo, ayaw nila yung dalaga, gusto nila yung lalaki pa. At bata at matanda. So, kalat sa buong Sodoma, siguro bata pa lang, tinitrainan nila. Grabe, kung talagang i-imagine natin. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng inyong nalalaman. Ito sa Ezekiel. Okay, tuloy tayo. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh yung lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. So yung palang kanyang mga anak na dalawa, meron na talagang mapapangasawa. Pinuntahan niya yon. So dapat ilan sila? 5 na. Kaso ayaw makinig. Parang ikaw nagjo-joke ka naman. Hindi mangyayari yan. Walang ganyan. Parang ganon. So, ibig sabihin, si Lot, meron na siyang future family pa ron. Bukod yung kanyang close family, yung asawa, yung anak, meron na siyang magiging extended family kasi kakaroon na siya ng mga, manugang. Manugang. At syempre, yung partido niyan, magiging pamilya rin nila. Kaya lang hindi naniwala sa kanya. Kung itong mga tao ito naniwala at yung pamilya nila, kagaya nung pinanood ng mga bata kanina, yung kay Jonah sa Ninive, di ba isang pinakamaiklit na preaching lang daw yun, natakot eh. Ito hindi natakot.
Amen? So tandaan natin yung salita talaga ng Diyos, iba-iba. Iba-iba yung response. Merong akala mo tatanggap, hindi pala tatanggap. Merong akala mo tigas-tigas ng puso, yung pala isang salita lang ng Lord, tumatanggap agad. Okay, so meron na siyang future family doon. Nang magbubukan liwayway na, inapuran na mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Talagang ang utos sa mga anghel, iligtas si Lot. Tandaan ng Panginoon, ililigtas tayo sa kapahamakan. Amen? Sabi yan sa Psalms 20 verse 6, kung di ako nagkakamali. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Sino yung matuwid? Yung merong Kristo sa puso. Kanina pinag-usapan namin, para rin sa kaalaman ng lahat, marami na pong nangyayari sa paligid natin. Napag-usapan yata natin sa Bible study yun kahapon na ang Ukraine at ang Russia ay patuloy po ang kanilang gerahan. Siguro kaya lang hindi masyadong binabalita na sa Pilipinas. Ang focus natin sa balita ngayon, yung si Golden Boy. Kilala niyo si Golden Boy? Si Carlos, pare, no? Naka-praise God, naka-2 ginto tayo. Pero marami nangyari po sa paligid natin at nagkakagulong ang Russia at ang Ukraine ngayon. Tapos sa Israel naman, namatay yung leader ng kalaban nila, yung sa Palestina, yung sa Hamas, nagagalit. Kaya nga ewan ko, sa GMA yata, na pinalilikas na rin yung mga OFW sa Lebanon. Kasi baka may mangyari. So sa Middle East naman yun. Meron sa Europe, meron sa Middle East. At alam naman natin, meron din tayo sa Pilipinas. Meron ng gugulo sa South China Sea. Di ba? So, hindi naman napansin, lagi may balikatan exercise. Dati Vietnam, tapos Canada, isang araw, Mexico yata yung nagpunta. So, pag-pray natin. Okay, bakit ko sinasabi ito, Pastor? Nananakot ka ba? Hindi. Nakasulat kasi sa Bible naman talaga yan, di ba? There will be wars and rumors of wars. Pero sa Bible, sabi niya, pero hindi pa yan ang wakas. Okay, di naman pala wakas pa eh. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Bilang pastor nyo, ang gusto ko lamang ay magpatuloy tayo sa paghahayag ng mabuting balita. Amen? Kasi tayo ligtas. Tignan mo yung katabi mo kung ligtas siya. Tignan mo. Amen? O talaga. Paano yung kamag-anak nila? Di natin alam. Hindi ko na kayo patatasin ng kamay kung meron pa kayo kamag-anak na hindi pa nasyesheran, pero alam ko maaring meron pa. Tama? Paano sila? Paano si nanay, si tatay, si kapatid, si kuya, si ate, si pinsan, di ba? So, paano sila? So, pag-pray natin na yung ating mga mahal sa buhay, maligtas din. Ang pangit naman, nung tayo nandun na, biglang ma-rapture, ako naniniwala ako sa pre-trib. Siguro, kung lolobin ng Lord, yun natin magiging pag-aaralan sa mga susunod na, yung end times, yung rapture. Tayo nandun na, nag-a-award din, sila rito, tribulation. Di ba? Pangit naman. Paano si nanay? Nakikita mo sila ron na nagdudusa, walang natatakam pa ng 666. Paano tayo? Tayo nandun, party-party. Umakit sa entablado si Pastor Joby. Wow, praise the Lord. Binibigyan ng crown. Si Brad Emmanuel, may crowns na. Si Dita, meron na rin crowns. Tayo, na ginagamit ang Panginoon, may crown. Tandaan, basta ginagamit ka ng Lord, may crown ka. Pag-aaralan natin ulit yun. Kaya alam paano sila. Sabi mo, bahala sa buhay. Huwag ganun. Hindi ganun ang puso ng Diyos. Amen? Okay, so, nagmadaling umalis. So, ang Lord talaga, iaalis tayo sa peligro. Ang Lord talaga, ang kanya, sabi niya, iniligtas niya ang mga matuwid. At ganun nga nangyari kay Lot, iniligtas sila. Okay, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Tuloy, nag-atubili pa si Lot. Alam na ba niya wawasakin? Alam na niya. Pero ayaw pa niya. Ayoko. Ngunit sa habag ni Yahweh, nakita niyo yung habag? Ano ba yung habag sa English? Grace. Yung mercy, awa. Di ba? Naalala ninyo? Andun yung biyaya sa panahon na ni Lot. Karapat-dapat bang iligtas si Lot? Hindi natin alam. Pero sa Bible, oo eh. Sa mata ng Lord, di ba? Basta may Kristo ka, basta ikaw, o dahil kay Abraham, dahil siya ay kamag-anak ni Abraham, we don't know. Dahil si Abraham, nakipag-hagil siya kay Lord na maligtas yung Sodom at Gomorrah. Na hindi natin nakita kay Noah. Nakita niyo kay Noah yun? Nakipag-hagil ba siya? Lord, pag may 50. Si Abraham nakipag-hagil, si Noah, hindi. Ewan ko, something for us to think. Amen? Okay. Ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas. Talagang hinahatak, tama na, dito na kayo. Iwan nyo na yung possession nyo, iwan nyo na yung mga gamitan nyo. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong
lilingon. O hihinto sa libis, magtago sa kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. So malakas yung magiging impact ng kanilang pagwasak. Amen? Ngunit sumagot si Lot, huwag po roon, Ginoo. Bakit? Tingnan natin. So huwag daw doon sa lungsod. Okay, tingnan natin. Sabi, napakalaki ng utang ng loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at niligtas nyo ako. Ngunit napakalayo ng kaburulan. Baka hindi na ako may makarating ng buhay. Hindi maaaring doon na lang kami sa maliit na bayang yon. O sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ng bahay. Ito yung Zoar na lugar. Ngunit nagmadali kayo. Hindi ko may tutuloy ang gagawin ko to hanggat wala kayo ron. Napansin nyo? Ang Lord talaga, hanggat nandun yung righteous, hindi magunaw. Amen? Tandaan, ang bawat Kristiyano, blessing sa lugar. Ang bawat Kristiyano, blessing sa trabaho. Minsan, kaya hindi nalulugi yung trabaho, yung kumpanya, kasi may Kristiyano ron. But we don't know. Pero dito sa kontekstong to, hindi matuloy yung pagwasak kasi mayroong isang mananampalataya. May naalala ko isang pastor, sabi niya, pagsasakay daw siya ng aeroplano, ang palad ditong mga tao to, kasama nila ako. Sabi nilang gano'n. Siyempre, may mga anghel akong kasama. Gano'n siya talaga. Yun talaga kanyang paniniwala. Ako rin, pag dati nung sumasakay kami sa aeroplano, yun, gano'n, sabi ko, Lord, ingatan niyo po, walang turbulence, mga angels sa assignment, hawakan ng pakpak, kasi pag nakaramdam na isa kasi may turbulence, sa takot ko, gumagano yung aeroplano eh. Amen? So, tandaan, pag may Kristiyano sa lugar, may protection ng Diyos. Amen? Ito kasi, talaga sabi niya, magmadali kayo, hindi ko may tutuloy ang gagawin ko hanggat nandun kayo. Maliit ang bayan, kaya ito'y tinawag na Zoar. Mataas ng araw na makarating si Lot sa Zoar. So, may ilang oras pa kasi kanina magbubukang liwayway. Sabihin na natin alas 9 o alas 8 kasi maliwanag na eh. So, hinintay talaga silang makarating doon. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. Okay, may mga napanood ako, ay hindi ko alam kung totoo. Sabi, kumidlat daw. Pag kidlat, meron daw mineral deposit ng langis sa ilalim o parang meron mga flammable chemical, kaya sumabog yung lugar. So yun yung parang kasi nakita na raw nila to sa may malapit sa Dead Sea. Sabi nila. Ewan ko. Tinupok ni Yahweh ang lunsod na yon at ang buong libis, lahat ng mamayan doon, pati ang pananim. Ito na, masakit. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot. Ano pangalan nito? Pangalan ng asawa niya? Lot. May kaibigan to. Lot and Friends. Hindi nila alam. Para kabila ni Pastor Joby na naman nakakaalam. Okay. Lumingon. Kaya't ito ay naging isang haliging asin. Ang sabi ng mga expert, paglingon daw. Kasi yung sabi dito, yung paglingon sa Hebrew, hindi lang siya lumingon. Huminto siya at pinagbasdan niya. Hindi lang yung ganon. Yung huminto siya, napatigil siya. Talagang, siguro, kung alam nyo yung aalis kayo, mag-a-upload kayo, o aalis kayo ng matagal, hindi mo maiwan yung pamilya mo. Talagang nakatitig ka. Ako nung naalala ko, nung bumalik ako sa Dubai, naiwan si pastora dito. Sa airport, talagang umakit ako ng escalator. Nakatingin lang ko talaga kay Leonor. Talagang ang sakit, ang hirap. Siguro ganun din siya. Napatitig siya, napahinto siya. At sabi ng mga eksperto, sumabog daw sa ilalim yung deposit ng isang flammable chemical na na nasunog at naging asin. Hindi ko alam. Basta yun ang kanilang paliwanag. We don't know. Okay. So, lumingon ang asawa ni Lot. Ang tanong sa tingin nyo, bakit lumingon? Tingin nyo? Ha? Gusto niyang makita? Gusto niyang makita, buti nga sa inyo. Amen? Bakit tumingon si Mrs. Lot? Amen? Bakit tumingon? Sabi dito, kasi bakit? May kapangyarihan na sila sa lugar eh. Tama? Sikat na sila sa lugar. Kumbaga, konsehal na yung asawa ko dito. Kaya tinitignan niya, dati sa tent lang kami nakatira eh. Under pa kami ni Abraham dito, sikat na yung asawa ko. May posisyon na yung asawa ko dito. Bakit ganun? Di ba mahirap buhanan niya? Nafe-feel niya yung puso niya na, ba't ko iiwan to? Mayaman na kami dito. May property na, may bahay na. Amen? Parang yung mga nangyari dito sa Marikina once upon a time na lumubog. Naalala niyo yung lumubog sa Undoy ba yun? Yung mataas? Yung sino ba yun? Si Christine Reyes, yung nasa bubong siya. Yung niligtas siya nung kahawig ko, si Richard. Kilala nila. Kilala, showbiz. Amen?
Di ba kahit anong ganda ng property, pag bumabaha, wala. Sabi nga kahapon, napag-usapan namin sa BS, ano yung mga subdivision nyo sa barangay Kaisyo? Sa pabahay, wala. Ganun yung nangyari. Kahit maganda yung Luzon, gugunawin naman ng Diyos. Kahapon, nagbayad ako ng aming tubig, kasi yung tubig, yung subdivision tinitira namin, ang nagbabayad doon sa opisina ng subdivision. Tumaas doon yung value ng lote ng bahay sa amin, kasi yung ibang lugar na baha, yung sa amin na dating magkano lang, parang na doble, kasi hindi kami binaba, taas ng lugar namin eh. Baha Metro Manila pag binaha kami. Amen, tumaas. At dito, malamang tataas din ng value, kaya matuwa kayo dahil maganda eh. Kung kayo may lote dito, tumaas ang value niya. Amen? Meron silang friends and future family. Nandun yung amiga ko, nandun yung kakilala ko, nandun yung friend ko. Diba? So kahit ikaw ilagay niyo yung sarili niyo kay Mrs. Lot, mapatitingin ka eh. Yung bahay ko, kapipintura lang yan. Yung aking component, yung aking 43 inches na TV. Bakit ganon? Tagal kong pinag-ipunan sa Bombay yan. Mga ganon, di ba? Tapos magugunaw lang. Bakit? Kasi nandun yung puso niya. Minsan, mahirap iwanan ang nakaraan. Kasi nandun yung puso mo eh. Di ba? Pag nasaktan ka, nandun ang puso mo. Pag may hindi ka magawang maganda, nandun ang puso mo. Kaya mahirap kalimutan ang nakaraan. May pusong naiiyuman. Amen? Ganon si Mrs. Lot. Amen? Sabi rito sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there is your heart. Tama ba to? Tama ba tong verse na to? Kung nasan yung kayamanan, nasan ang yung kayamanan, nandun ang yung puso. Ang tanong, asan ang kayamanan ninyo ngayon? Nandun ba sa langit? O nandito sa lupa? Amen? Okay. Kaya mahirap kalimutan nakaraan kasi andon ang puso. Di ba minsan nga yung nag-break, di ba 5 taon silang mag-on, tapos nag-break, tapos umalis yung babae o yung lalaki, tapos kailangan niyang bumalik, parang ang hirap. Kasi bakit? Naiwan niya yung puso niya dati ron eh. Di ba? Parang ayoko bumalik doon, makikita ko sila. Amen? So, parang ganun yung nangyari siguro kay Kinalot. Okay, how to let go of yesterday. Okay, tingnan natin ngayon. Kahit gaano kasakit yung nakaraan, kayang ayusin ni Lord yan. Amen? Kahit ano pa yung pinagdaanan mo, hindi natatapos ang palatuntunan ng Lord sa buhay mo. Amen? Kahit ano pa yung nagawa mong kasalanan nun, kaya kang pagguhin ng Diyos ngayon. Amen? Okay, number 1, fix your heart on Jesus. Kasi bakit? Kung naiwan mo yung puso mo doon, yung puso mo ngayon, ibigay mo sa Panginoon. Kay Jesus na yan. Sabi nga sa Hebrews 12:2, fix our eyes on Jesus, the finder and perfecter of our faith. Ang tingin ng Kristiyano ngayon sa Panginoon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nakatingin kay Lord yan. Dali, tingnan mo, kalabatin mo, sabi mo, kay Lord ka ba nakatingin? Amen. Dapat kay Lord tayo nakatingin, hindi na sa paligid natin. Amen? Sabi dito sa Matthew 23:37, love the Lord your God with all your heart. Sinabi na ni Lord, kasi alam ng Lord yan eh. Madalas yung puso natin no nasaan eh. Nasa trabaho, nasa nakaraan, nasa pamilya, nasa negosyo. Ang sabi ng Lord, dapat yung puso mo, sa akin. Hindi kita magiging disciple, hindi kita magiging anak kung ang puso mo kung nasaan-saan. Amen? Ayaw ng Lord na may kahati siya sa'yo. Sabi mo, ayaw ng Lord na may kahati. Ayaw ng Lord na may kahati. Ayaw ng Lord na may kahati. Amen? And so, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yung buong ikaw, dapat nasa ating Panginoon. Sabi dito, para makabumpon sa kahapon, dapat ang puso mo nasa Panginoon. Amen? Tandaan, walang dumi na hindi kayang linisin ang dugo ng ating Panginoon. Amen? Yung iba kasi, kaya hindi maiwan yung nakaraan. Grabe, pastor, yung nagawa ko, may niloko ko, may iniwan ako, o kaya may nagawa ko, kaya ngayon nagtudusa yung pamilya ko. Okay, tapos na yun eh. Wala na tayong magagawa ron. Pero may magagawa ka ngayon. Amen? Hindi ako nag-aral doon. Sabi ng nanay at tatay ko, mag-engineer ako. Anong nangyari? Kung engineer, anong nangyari sa akin? Amen? Tapos na yun. Alam mo yun yung pagkakamali mo, ayusin mo na lang yung ngayon mo. Amen? Kahit naman umiyak ka ng balde-baldeng luha, may babalik pa ba yung kahapon? Hindi na. Nagawa mo na yung kasalanan, nagkamali ka na noon, meron kang na-scam ka, nabudol ka, tapos na yan. Meron na ba nabudol dito? Uso na naman daw budol-budol na yun.
Yung isang kahera namin, 11,000. Hindi ko alam paano nangyari. Kinausap niya, may short na siya. Maraming ganun. Kaya pag pray kayo, pag may hawak kayong pera, kaya pa naman, puro mayaman ng mga taga-Shikaina. Amen? Lahat ng mayaman taga-Shikaina, magsabi ng amen. Lahat ng milyonaryo taga-Shikaina, magsabi ng amen. O, tanyo, dumadami talaga tayo ngayon. Amen? Kaya talaga, i-declare mo lang yan. Declare mo. Amen? Bukas pakalawa, libre nyo ako. Hindi, kayo, ililibre ko kayo. Hintay-hintay lang. Next week, sagot ko lunch nyo. Ay, direda lang pala. Basta dito tayo, kain tayo, sagot ko. Basta siya magluluto. Amen. Sila pala magluluto. Amen. Philippians 4:7, at ang kayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyo. Pansin nyo, puso na naman ang usapan. Iniingatan ng Lord yung ating puso. Kasi sa puso, dyan nagsisimula ang ating emosyon. Pag may emosyon, nakakalimutan na. Pag kumilig, nagiging makulit. Di ba? Pag may makilig, ayaw makinig. Kasi nandun yung puso, nandun yung emosyon. Sinasabi ng tatay, wag ka dyan, adik yan. Hindi, kinikilig ako eh. Ayaw nang makinig. Kasi bakit? Yung puso nandun. Kaya sabi dito, mag-iingat lang yung puso at pag-iisip dahil sa iyo pakikipag-isa kay Kristo. Nagiging maayos ang ating buhay, ang ating puso, ang ating persepsyon ng ngayon dahil kay Jesus. Kaya kung wala pa kay Jesus talaga yung puso at isipan mo, ilagay mo na. Kasi talo ka pag hindi mo nilagay. Amen? Dapat ang puso natin nasa kay Kristo. Kahit may kahapon ka pa, kung may Kristo ka, makaka-move on ka. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, makaka-move on ka na. Amen? Forward. Praise the Lord. Ipagkatiwala niyo sa Kanya yung mga nalahani sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Dali, kalabitin mo katabi mo, sabihin mo, nagmamalasakit si Jesus sa iyo. Amen. Nagpapalasakit sa atin ang Panginoon. Ulitin ko, may nagkulang na ba rito? Wala. Tignan mo yung katabi mo kung nagkulang na yan. Parang sumobra pa nga. Amen? Praise the Lord. Sabi dito, walang duming hindi kayang linisin ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, mga kapatid, mag-amina na tayo, lahat tayo dito nagkasala. Lahat tayo dito may pangit na kahapon na ayaw balikan. May nagawang hindi maganda sa kapwa, sa pamilya, desisyon na naapektuhan ng pamilya, tama? Pero sabi rito, walang duming hindi kayang linisin ang dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay, may nagawa ka na, fine. Tapos na yan eh. Huwag mo na lang ulitin, huwag mo nang balikan yung sakit. Ayusin mo na yan. Bakit? Nilinis ka na ng Panginoon. Amen? Hindi na ikaw yun. Sabi nga sa Corinthians at Thessalonians, tama ba Thessalonians? For we are a new creation. The new has gone. The new has come. Tignan mo yung katabi mo kung bago. Bagong ligo ba yan? Ay, hindi raw. Amen. Okay, sabi dito ng Panginoon, no, hindi makita, Christ is the same yesterday, today, and forever. Last week, tinakil ni Brad Emmanuel yung grace ng Panginoon sa nakaraan. Kung nakaraan, may grace ang Lord, may grace din sa atin si Lord. Amen? Kasi He is the same yesterday, today, and forever. Kung iningatan nila sila nung nagkasala, iingatan ka rin nila. Pero wag mo namang gusto yung magkasala kasi may biyaya. Wala ka pa kay Lord. Kasi ang totoong Kristiyano ay magkasala. Amen? Alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Ay, hindi, may biyaya. Malaki naman yung biyaya. Sabi ni Pastor, hindi ka tumanggap pa kay Jesus. Amen? His love is forever. Kaya mag-move on ka na, move forward ka na. Amen? Inuulit-ulit ko, yung ilong nasa sa harap, sa likod. Parang nag-isip pa kayo Yung mata, nasa harap, nasa likod. Para tinignan nyo yung mata nyo. Nakikita nyo ba yung mata nyo? Yung bibig, nasa harap, likod. Yung paa, sa nakatutok, harap, likod. Amen? Bakit? Para makapag-move forward. Alam mo na yung susunod, no? Ano yung nilagay sa likod? Iwanan na raw yung kahapon. Ano ba nilalagay dyan? Yung mababaho. Iwan mo na yung mabaho mong kahapon. Tingnan mo katabi mo. Wala ako sinabi, ha? Tingnan mo lang. Pero nakita niyo yung disenyo ng Diyos? Nakita ka na ba yung paa nasa likod? Nakita ba yung mata nasa gilid? Ano yung nilagay niya sa gilid? Tenga, para pakinggan yung ating paligid. Amen? Pero yung ating mata, yung ilong, yung kamay, lahat yan,
All goes forward, forward. Kaya yun ang gusto ng Lord, mag-move forward na tayo. Amen. Pangalawa, sumunod sa Diyos. Kalabatin mo sarili mo, salamat, nandito ka ngayon. Amen. Alam nyo, ang obedience is progressive. Ano ibig ko sabihin? Yung halimbawa, sinabi, mag-church ka, nakapag-church ka. Sinabi, mag-BS ka, nakapag-BS ka. Sinabi, mag-pray ka, nakapag-pray ka. Pag nagagawa mo na yun, araw-araw, nagiging lifestyle na, nagiging buhay nyo na. Amen? Sino rito yung pag Sabado ng gabi, alam na saan pupunta ng sa linggo ng umaga? Kasi bakit? Naging lifestyle na eh. Nagsimula yan sa obedience, na sinasabi mo, ay, in-invite ako ni Brad Emmanuel para mag-church. Nangyayari tuloy, araw-araw, every Sunday na, nagiging routine na natin ang obedience progressive. At ngayon, bukas makalawa, nakikita mo, nagiging worship leader ka na, nagpe-pray ka na, nagde-devotion ka na, nagme-messenger ka na, di ba? Sumunod ka lang nung una na sumunod sa ating Panginoon. Amen? So, ang obedience, unti-unti. Hindi mo pwedeng biglayin, oy, Brad Joel, mag-preach ka na agad. Hindi pwede. Nagsisimula yan sa pag-church linggo-linggo. Sa pagpe-pray araw-araw. Amen? So, we have to obey God. Sabi ko, para makalimot, unahin ang Diyos. Amen? Huwag kang pumunta doon sa dati yung pinuntahan. May maalala ka lang. Pumunta ka sa church. Pastor, tiga-church siya eh. Amen? O huwag kang tumingin sa silyang inuupuan niya. Tumingin ka sa pastor. Amen? Okay, sabi sa 1 Samuel, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa ang paghahandog. Pastor, hindi ako mag-church. Magpapadala na lang ako ng pan-Lord's table. O kaya magpapadala lang ako ng simata. Hindi kailangan ng Lord dyan. Ang kailangan ni Lord, ikaw. Sabi mo, praise God, nandito ka. O sabi mo, next week, dapat nandito ka ulit. Amen. Praise God. Sabi sa Genesis, ito yung utos ng Lord. Babalikan natin. Ang utos ng Lord doon kay Eva at Adan, be fruitful and increase in number. Fill the earth. Ano ibig sabihin? Kaninong wangis ginawa si Eva at Adan? Kay Lord. Pag dumami ang Eva at Adan, kaninong wangis ang dumadami? Diba? Kaya ibig sabihin, ang utos ng Lord doon, dumami yung kanyang wangis sa buong mundo. Ang problema, nagkasala. Tama? Nung nagkasala, nawala yung wangis ng Lord. May natira. Sino yung natira? No? Tamo, hindi nyo kilala. Ano ba yan? Buti pa yung bata, alam. O ilan na nalagtas sa arko? Teacher K, huwag ka sasagot. Sino nagsara ng arko? Naging bata tayo. Naku, hindi pa nila alam yung iba. Amen? Nahirapan bang gawin ni Moses ang arko? Yung iba napaisip. Si pastor parang nagkamali yata. Tinitignan ko lang kayo. Amen? Sabi, be fruitful and increase in number. So para dumami ang Kristiyano, nagkasala ang tao. Binawa ni Jesus, bumaba siya rito. Anong sabi niya? Therefore, go and make. Nagbago ba yung utos? Hindi. Ang utos ng Diyos noon, dumami ang wangis niya. Ang utos ng Diyos ngayon, dumami ang wangis niya. Amen? At baka, sabi nga ng isang komentaristang napakinggan ko hapon, malapit na ang World War III. Grabe naman siya. Amen? Okay, kung natin intindihin yun, ang isipin natin yung pinapagawa ng ating Panginoon. Ang isipin natin na yung ating kamag-anak na hindi pa nakakilala, pinapray na, yung kaklase, yung best friend na hindi pa nakakilala, kapatid, kawawa sila pag naiwan sila. Amen? Siguro kung lolobin ng Lord, pag-aralan natin ng Revelation. As much as possible, ayoko na itakil yun, pero kung lolobin ng Lord, pag-aaralan natin. Okay, ano ba ang utos para makapungkon? Lumapit kayo sa akin. Nasabi dito, lumapit kayo lahat na nahihirapan at lubhang na ibibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sino may dala-dala ngayong mabigat? Parang, praise the Lord, parang walang problema ang mga taga-Shikaya na. Tignan mo yung katabi mo, may problema nga yan. Parang wala Alam mo, Sister Daisy, may dala-dala mabigat kanina, yung kulay pula. Amen? Halos siguro lahat tayo meron. Kaya sabi ng Lord, lumapit kayo kay Lord. Huwag sa Bombay, ha? Huwag sa Bombay. Para maka-1, 2, 3. Amen? Okay, pangatlo, choose today kasi buhay ka ngayon. Huwag mong piliin yung kahapon. Mabuhay sa ngayon. Wag so, yung nangyari kay Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Nakulong si Joseph. Pinagnasahan siya ni Joseph. Ang hirap kasi ni Joseph, guwapo, magandang lalaki.
Gusto niyo makita si Joseph? Walang picture si Joseph. Amen? Biro mo, yung babae lumalapit sa kanya, alam ko yung pakiramdam na yun eh. Kapal nito. Pero nilalapitan siya. Amen? Yung pagdadakang ganyan, yung mga babae, talagang, wala lang. Ganon ako eh, nakatingin. Amen? Ganon si Joseph, ang dami niyang pinagdaanan. Tapos, nakulong na naman siya, pero mo siya na iniwasan niya. Sabi niya, ayoko magkasara sa Diyos. Kinulong pa siya. Naranasin na ba yung gumawa ka ng tama, ikaw pa mali? Hoy, parang may nagkimin doon. Kilala niyo si Bea? Kilala niyo si Bea? Yung sa Three Sisters in a brother, Three Sisters in a Wedding, sabi ni Bea, bakit parang ako pa may kasalanan? Hindi kayo nanonood, ha? Nood na kayo, maganda yun. Ando si Tony Gonzaga. Classic yun. Amen? Nakulong siya. Pero mo siya na yung umiwas. Tapos ang nangyari, sabi niya, di ba, meron na naginip dalawa. Sabi niya, pag niyo akong kalimutan, pag nakalaya na kayo, ha? Nakalaya yung isa. Naging, naging baker ba yun? O naging katiwala uli ng hari. Ano nangyari? Kinalimutan siya. Pero ang Lord may plano sa kanya. Amen? Ang nangyari, naging vice president siya ng Egypt. Tapos dumating yung mga kapatid sa kanya na nagbenta sa kanya. Kung ikaw yon, nakita mo yung mga kapatid mo nang bugbog sa'yo, nagbenta sa'yo, ano gagawin mo? Pahuli sila. Siya hindi. Ano sabi niya rito? Huwag ninyong ikalungkot ang mga nangyari. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Sa mga ginawa niya sa akin. Nabuhay si Jose sa ngayon. Hindi niya tinignan yung nakaraan. Siguro kung ikaw yon, hindi naman nila ako kilala, palatag ko muna yung mga yan. Mga tiglilima lang, makabawi lang, tsana ako magpapakilala. Hindi, siya hindi. Sabi niya, huwag na kayong malungkot. Bakit? Nabubuhay siya sa ngayon. Hindi na niya binalikan yung nangutang na hindi nagbayad, yung mga nagpaasa sa kanya, yung sinabi, paaralin siya, hindi niya binalikan yun. Yung sinabi, papakasalan siya, hindi na niya binalikan yun. Ang inisip niya yung ngayon. Kasi yung importante yung ngayon. Yung ngayon kasi, yan ang bubuo ng ating bukas. Importante yung ngayong desisyon kasi yung bubuo ng bukas natin. Yung ngayon, yung kahapon tapos na. Kaya sabi niya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ang tanggap niya, si Lord ang kumilo sa buhay niya. Sino rito naniniwala ang Lord kumikilo sa buhay niya? Amen? Dapat ganun tayo. Sa lahat na nangyari sa buhay natin, alam natin ang Diyos. Dahil sabi nga sa Romans 8:28, in all things, God works together for good, for those who love Him, and those called according to His purpose. Okay, sino rito nagmamahal sa Diyos? Magsabi ng amen. Sino rito ang ginagamit ng Lord? Magsabi ng amen. Amen? Kung ikaw yon, ibig sabihin, lahat na nangyayari sa iyo, ang Lord ang may gawa. Amen? Medyo mahirap ngayon, maling mo itinuturo ang Diyos lang sa iyo. Amen? Bukas makalawa, may mansion ka na, kapatid. Bukas makalawa, may 4 wheels ka na. Pangkariton lang. Hindi, joke lang. Amen? Eh sabi, pinili niyo siya ang kasalukuyan kaysa sa pait at sakit ng nakaraan. Huwag kayong maging historical. Sabi raw mga babae, hindi raw historical. Pag nagkasala yung asawa, bumabalik ang nakaraan. Nagiging si Regine. Tama ba yun? Yung ngumingiti si Pastor Jody, parang may naalala. Amen? Sabi dito, napanood ko lang to. Napanood nyo kung Kupanda? Sabi dito, yesterday is history. Tama naman, di ba? Tomorrow is a mystery. Hindi pa natin alam eh. And today is a gift. That's why we called it present. Tama naman, di ba? Regalo yung ngayon. Regalo na yun. Kaya mabuhay tayo ngayon. Mag-enjoy tayo ngayon. Magalak tayo, nandito tayo. Magalak ka kasama mo yung mahal mo sa buhay. Kasi hindi mo alam yung mangyayari. Mamaya, hindi mo alam yung mangyayari. Bukas at tandaan, sa history, walang future. Tama? Sa history, walang future. O, buti pa yung bata, nakakaintindi. Tama ba yun? Wala naman talagang future sa history. Amen? Okay, pangapat, malapit na tayo matapos. Unattached intentionally. Tanggalin mo na yung bukas mo sa kahapon. Halimbawa, dito kayo nag-break ng ex mo. Dito sa Starbucks, kailangan uminom ng kape. 3-in-1 nga lang. Huwag ka nang pumunta doon. Amen? Huwag mo nang balikan yung ex mo. Huwag mo nang balikan yung kumpanya nagtanggal sa'yo. Huwag mo nang balikan yung lugar na niloko kayo. Huwag na. Ikaw na mismo lumayo. Itong mamang, nakita niyo yung mamang to? May dala-dalang isang sako. Kung kayo yan, madali kaya buhay na.
Okay, so naglalakad yung matanda na yan. Ngayon, itong si Brad Emmanuel, dala-dala yung kanyang Land Rover. Pick up. Gusto mo yung Brad? Puti-puti. May kulay puti siyang Land Rover. Yung pick up. Sabi niya, tatay, saan kayo pupunta? Sabi niya, pupunta ako sa Tibagan. Mag-church sana ako mamaya. Alas 3 ang church doon eh. Sige po, pupunta ako doon. Sakay na po kayo. Ito si Brad Emmanuel, puntuha. Nakatulong ako sa matanda, hindi na siya mabibigatan sa dala niya. Kaso, pag nag-stoplight, dapat tingin siya sa side mirror. Nakita niya, nandun na yung matanda. Kaso, nakaupo, dala-dala pa rin yung bigas. Buhat-buhat pa rin. Nakasakay na siya, buhat-buhat. Minsan ganun tayo. Binubuhat pa rin natin yung kahapon na wala na tayo. Amen? Pinalaya ka na ng Lord. Pero pag Lord, hindi ko talaga makalimutan siya. Diba? Andun pa rin tama na. Ito ka na ngayon. Ayun na yung pamilya mo ngayon. Masaya kayo. Tignan mo ako, masaya ang pamilya mo. Amen. Parang kukunti lang yung nag-amen. Tignan mo ako, masaya yung pamilya mo. Amen. Dapat talaga sa ilong lumalabas. Amen. Andyan yung anak mo, andyan yung pamilya mo, may tahanan kang hindi nilulubog. Dinala ni Karina. Matuwa ka. Amen. Kaysa nang hihinayan ka sa bahay mo sa Forbes Park. Wow. Sa gilid lang naman, dumubog pa. Amen. Yung pwesto mo sa Green Hills, tutinda ka ng tubig. Amen. Huwag mo nang balikan yun. Huwag kang pumari sa matanda. Nakasakay na sa pick-up ni Land Rover ni Brad Emmanuel na kulay puti. Diesel ba gasolina? Diesel. Amen. Maganda, specific. Amen? Sabi dito, come to me all of your weary and burden and I will give you rest. Kung mabigat yung kahapon mo, iwanan mo na kay Lord. Amen? Tama na yan. Huwag mo nang balikan. Kasi bakit? Kawawa ka. Pag nakikita mo yung Starbucks ng Kaisyo, dito kami. Mapapaiyak ka. Wag. Tama na. Huwag ka nang dumaan doon. Amen? Sabi sa Proverbs 4:5, get wisdom and understanding. Do not forget my words, or turn away from them. Ang Panginoon lagi nagpapaalala sa atin. Ang sabi dito, may talinong ibinigay ang Diyos, gamitin natin, ibigay na natin kay Lord. Ano yan? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, itaas mo na kay Lord yan. Amen? Sabi dito sa Ecclesiastes, there's a time for everything, a reason for every activity under heaven. Ang sabi sa 3:6, a time to search and a time to give up. Sabi mo sa katabi mo, i-give up mo na yan. Huwag ka nang magalit. Tingnan mo sa kanya, parang galit ka pa eh. Amen? Tama na. Hindi niya sinasadya yun. Amen? Bitawan mo na, huwag mo nang ipilit pa. Hebrews 12:1, sabi, let us throw off everything that hinders the sin and sin that easily entangles. Sabi rito nung author ng Hebrews, kasi hindi naman mapatunayan si Pablo, lahat daw ng pwedeng magpabigat sa atin, lahat daw ng pwedeng magpabagal ng ating lakarin bilang isang Kristiyano, iwan na natin. Naalala niyo yun, nung siyempre kasama namin, nung nagpunta tayo dun sa BJMP, naalala niyo, yung huling punta natin sa BJMP, siyempre kasama namin yung pastora ron. Ayaw tayong papasukin. Yung hepe nila, marami sinasabi, yung warden, dami sinasabi. Kung ikaw yun, may ka. Magsahayag na ang mabuting balita, ayaw mo pa. Anong ginawa natin? Punta tayo dun sa kabila, sa presinto. Hindi natin sinabi na, ayan na sa inyo, simada, alis na kami, ayaw nyo, wag nyo. Hindi natin sinayang yung pagkakataon natin para paghayag ng mabuting balita. Ganon din yun. Bawa, nangato ka dyan, ayaw, dito ka sa susunod. Hindi sabihin, bahala ka sa buhay nyo pag nag-rapture, kami alis kayo. Hindi. Wag ganon. Pag nag-tribulation, iwang kayo. Buti nga sa iyo. Amen? Pag ayaw nila, pag-pray mo, doon ka sa kabila. Amen? Let's throw off everything. Nagalit ka sa kapitbahay mo, nag-away, tapos na yun. Ay no, ano sabi niya? Throw off. Ano sa Tagalog ng throw off? Tapon, ihagis. May sakit, may pait, may hindi magandang nangyari, may nagawang hindi maganda, may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, merong kahapong nanloko sa'yo, hindi ka nakatapos, kahit ano pa yan, tapon mo na yan. Hindi yan magpapaganda sa ating kinabukasan. Amen? Yung sabi dito sa Hebrews 10:26, kasalanan pa, if we go on sinning deliberately. Kasi alam mo ng mali, bit-bit ka pa rin, ikaw lang din na masasaktan.
Alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Amen? Nag-away kayo ng misis mo, napashot ka. Tapos ginagawa mo, doon ka na naman dadaan, alam mo naman sila. Eh di syempre, mag-aaway na naman kayo, tama na. O kaya yung sahod mo nabawasan kasi nag-happy-happy kayo, kaya lagot ka sa misis mo. Huwag mo nang ulitin. Amen? Maliwanag ba mga kapatid? Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mo nang ulitin. Oo, nabudol ka na dati, huwag ka na magpabudol uli. Amen? May sahod. Sino ba yung nagpatuturo rito? Bakit ganito na lang yung sahod mo na chop-chop? Naging pighati, pork chop. Amen? And then lastly, pag may pinagdadaanan, ito napaka-effective. Serve others. Tandaan ito, tandaan. Kung ano tinanim natin sa mundo, babalik sa atin. Kung nagtanim ka ng kabutihan sa paligid mo, kahit yung bawa, tinulungan ang kaklase, sabihin natin, itong mga batang to, may kaklase lang, tinulungan nila, yung kaklase na, di man na nag-thank you, okay lang yun. Ang Lord ang magbabalik sa iyo. Amen? Sabi nga, kahit walang thank you. Basta ikaw ang mahalaga, makatulong. Minsan, nagkakaroon ng debate, ito, makinig, kung yung mga namamalimos daw ay bibigyan, hati yan. Yung iba, wag daw kasi tinotolerate. Yung iba naman, itong kanilang paniniwala. Tumulong lang ako. Gusto ko lang magbigay. Kaya nasa sa atin yan, no? Kung feel ng Lord, kinahawakan ka ng Lord na bigyan, magbigay ka. Kung hindi naman, wag. Sabi, gusto raw ang nagbibigay bukal sa kalooban. Wag niyong sabihin na kasi sabi ng gobyerno, kung sinasabi ng Lord, nakita mo matanda talaga, natingin mo talagang matanda na nangangailangan, bakit hindi mo tutulungan? Tama? Sinasabi na, bigay mo ni 50 pesos mo. Bigay mo. Tandaan, pag ikaw tumulong, ang Lord ibabalikan sa iyo. Amen. Ako, nakita ko na yan, napakaraming beses na pag sinabi ng Lord, bigyan mo, Lord, huli pera ko na to. Bukas bakalawa, binalik na ng Lord. Amen. Ayaw ng Lord na may utang siya. Kaya pag ikaw nagbigay, nagkakautang si Lord sa iyo, kaya ibabalik agad ng Lord sa iyo. Amen. Kaya pag hinawakan ka ng Lord at sinabi, ibigay mo. Kung kanino pa yan, meron talaga nangangailangan na kapitbahay o kamag-anak at sinabi, tulungan mo anak. Budget namin to, 1 linggo pa. At pag sinabi niya, ito mag-alala, may darating sa iyo araw-araw biyaya. Amen? Ako, hirap talaga ako dahil pati ngayon, pagkain ko, iniisip ko na. Talagang problemado ako Friday night. Yung Friday afternoon, kasi bakit? Dadaan ng Sabado at Linggo, wala akong pagkain. Kasi pag nasa office, may restaurant doon, hindi ako makain. Pag Sabado at Linggo, 3 kain yan sa bahay, umaga, tanghali, hapunan. Kailangan makapamili ko. Kaya lang, sobrang busy namin. Nag-alaminos ako ng Webes, kaya pagod talaga ako last week. Alam mo, sabi ko, paano kaya itong Sabado ko na naman? Sabado ng madaling araw, umaalis ako, nag-BS kami dito kahapon, nakapag-BS kami, praise the Lord. Alam nyo, may nagpa-party. Pinakain na ako doon, may take out pa. Kaya nangyari, may hapunan ako ng Biyernes, may agahan pa ako ng Sabado. Amen, sangka pa. Tapos may nagbigay ng danggit. Sabi ng Lord, huwag kang mag-worry. Ako bahala sa iyo. Amen? Sabi mo, huwag mag-worry. Oo. May magbibigay ng danggit, hintayin nyo. Amen? Ang ulam ko kaya sa bahay, kaldereta. Tuna. Amen? Okay, sabi dito, matatapos na tayo. An idle man's brain is a devil's workshop. Ang sabi ni si John Burian, yung isip daw na walang ginagawa, lagi sinasaksakan ng dyablo. Ulitin ko, pag yung isip mo walang ginagawa, ang dyablo kung anong nilalagay sa isip mo. Naranasan mo na yan, yung minsan sang araw wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang, kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Minsan, ibang gagandang thoughts. Minsan, kung ano-ano naiisip mo. Kaya sabi, pag ikaw daw walang ginagawa, yun yung time na pinapasok ka ng isip ng kalaban. Kaya sabi, pag walang ginagawa, madalas ang isip na pupunta sa nakaraan o napupunta sa wala. Kasi doon yung time na sinisiksikan ka ng kalaban na kung ano-ano pag-iisip. Kaya sabi dito, keep yourself busy. Pinakamaganda, keep yourself productive. Hindi lahat ng busy, productive. Tandaan, hindi lahat ng nagtatrabaho. Yung iba nakikipagkwentuhan. Hindi lahat ng pumapasok sa school nag-aaral. Tama ba? Yung iba nagbabarkada lang. Natatawa ko. Amen? Alam ng mga bata yan. Sa trabaho, mabra din man, lahat nagtatrabaho. Hindi lahat na nagko-computer. Yung iba, naglalaro lang, nagpe-Facebook. Amen?
Kaya sabi nga, hindi lahat ng busy. Yung iba nabibisi-busy yan. Ang maganda, keep yourself productive. Alam nyo, sa bahay, nakita ko, walang oras na wala akong ginagawa. Magtiklop, maglaba, magwalis, magmap. Hindi nawawala ng dumi. Bakit ganun? Hindi nawawala ng agiw ang bahay. Sabi ko, kapupunas ko lang ito. Pagdating ko na naman, pupunasan ko na naman. Kaya busy talaga ang mga nanay eh. Totoo namin ito, nahirapan talaga ako. Sa awalan talaga ng Diyos, maayos pa rin ang damit ko. Mukha pa rin akong tao. Amen? Sabi sa Matthew 20:28, just as the Son of Man came to serve, but to serve. Tayo din dapat matuto tayong maglingkod sa kapwa. Amen. Ito, praise the Lord, naglilingkod tayo dito sa Lord. Napakabuti niyo to. At alam niyo, pag naglilingkod tayo kay Lord, natutuwa si Lord. Natutuwa si Lord kanina, nakita si Leo nandito. Bagong tabas pa yan. Amen. Natutuwa ang Lord. Bakit? Alam kasi niya gagamitin siya, dapat presentable siya. Huwag kang pumari sa pastor mo, long hair. Amen? Pag gagamitin ka ni Lord, dapat talaga presentable ka. At natutuwa ang Lord. Amen? Last week, si Brad Emmanuel, ganda ng forma, Japons. Amen? Dapat ganun pag gagamitin. Next week, tingnan niyo, Sister Gina. Nakagam. Amen? Praise the Lord. Sabi sa 1 Peter 4:10, sabi ito, as faithful servants of God, if anyone serves, they should do with strength that God provides. Yun daw lakas natin para maglingkod, sino nagbibigay? Yung pagkanta kanina ni Sister Ditas dito, nakita niyo, energetic, kumaganyan-ganyan pa. Si Lord na nagbigay. Pero maniwala kayo kahapon, nakasimangot yan. Nung dumating ako, pero nung narinig na yung salita ng Diyos, gumiti. Iba talaga nagagawa ng salita ng Diyos, nakakapagpangiti. Amen? Dahil ang sabi, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sister Ditas, kunwari lang yan, joke lang. May bawi. Amen? Pero ang gaganda ng ngiti namin, kung makikita niyo yung picture, diba kapag nag-selfie tayo, ang gaganda. Kaya hindi ako nag-picture ng umaga eh. Amen? Sister, ito, natama ako. Amen? Alam niyo talaga, pag galing ka sa church, ito pag galing ka sa church, dapat uuwi ka, maayos ka. Kasi pag umuwi kayo, nag-aaway kayo, may problema. Amen? Kasi bakit? Ang salita ng Lord nagpapalaya. Kahit ano problema mo, dapat pag nakarinig kayo ng salita ng Lord, dapat nawawala yung bigat. Amen? Sino rito nawawala ang bigat pag nakakarinig ng salita ng Lord? Pag pumalakpak. Amen? Tandaan, magsilbi, maglingkod, tumulong, be productive. Maraming pwedeng tulungan. Pastor, mahirap lang kami. May mas mahirap pa sa'yo. Pastor, may sakit ako. Meron pang mas may sakit sa'yo. Huwag mo sabihin kawawa ka kasi meron mas walang-wala sa'yo. Amen? Kaya huwag mong gagawing hadlang, huwag mong gagawing dahilan yung present condition mo para tumulong, para mag-church. Kasi bakit? May mas kawawa pa sa'yo. Kahapon yung pinag-aralan namin, pinag-aralan natin? Yung prodigal son. Alam niyo lahat yun, di ba? Alam niyo yun? Sabi doon, nabalikan namin, sabi nung lalaki, nung bunso, gusto na niyang kainin yung kaning. Meron na ba rito gustong kainin ng kaning baboy sa gutom? Tignan mo yung katabi mo. Siguro kahit 1 linggo ka magutom, di mo kakainin yun eh. Pero siya, sobrang gutom niya, gusto na niyang kainin. So, ibig sabihin, siguro may mga tao dumadanas mo. Hindi natin alam. Pero tayo, ayaw natin yun. Nagdidildil tayo ng asin. May kasamang hamon. Sino rito gustong kumain ng hamon? Magsabi ng amen. Lord, bigyan niyo sila ng hamon. Ako, wag. High blood ako. Hindi. Vegetarian lang pala. Huwag mong isipin yung hindi mo nagawa. Ayan, tandaan ha. Isipin mo yung pwede mong gawin at gawin na. Kasi kadalasan, Pastor, hindi ako nakapag-aral noon. Mag-aral ka ngayon, ang daming libre. Pastor, hindi ko nagawa to sa magulang ko. Pwede mong gawin yan. Ang isipin mo, yung kaya mo nang gawin ngayon. Kasi yung kahapon, wala na yun eh. Kaya sabi dito, gawin mo na, tapos na yung kahapon, ayusin mo na yung ngayon. May nagawa ka noon, apektado pamilya mo, nag-resign ka sa kumpanya mo noon, halimbawa lang, tapos naghirap kayo dahil hindi ka matanggap ngayon, sising-sisi ka. Laban lang. Amen? Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo, laban lang. Kasama mo si Jesus. Amen? Summary, ano yung unang-una? Nakalimutan. Ano? Fix your heart on Jesus.
Dapat, kung gusto mo makalimot sa nakaraan, dapat ang puso nasa Panginoon. Kasi ang puso natin, diyan nagsisimula ang lahat ng emosyon. At ang emosyon, yun ang nagiging desisyon. Tama ba? Yung emosyon mo, yun ang nagdidikta ng desisyon mo. Kaya nga sabi, huwag kang magdidesisyon pag galit ka. Alam niyo yung kasabihan na yun? Huwag kang magdidesisyon pag galit ka. Huwag kang magdidesisyon pag gutom ka. Huwag kang magdidesisyon pag masaya ka. Kasi bakit? Nawawala ka na eh. Oo ka na lang ng oo eh. Di ba? Kasi yung puso natin, ano sabi, may verse parang ano daw yung puso natin eh. Ipagkakagulo ka. Kaya dapat ang puso nasa Panginoon. Pangalawa, obey God. Ulitin ko, ang obedience progressive. O ngayon, nandito kayo sa church. Next week, dito ko ulit sa church. Yan, si Cyrus. Next week, nasa church ulit yan. Bukas makalawa, kumakanta na yan. Amen? Basta tuloy lang, next week, ganun ka lang. Basta, isipin mo yung pagsunod mo kay Lord. Bukas makalawa, baka pastor ka. Ang ginagawa. Amen? Pangatlo, choose wisely. Dapat ang iniisip mo, something wise. Choose today. Amen? Kasi wala ka nang magagawa kahapon. And then, attach yourself intentionally. Umiwas ka na kung nakikita mo yung kahapon mo sa bahay na yan, sa Starbucks, o sa SM, doon kayo lagi. Yung school na yan, dapat nag-aral ka. Huwag mo nang tignan. Huwag mo nang balikan. Amen? Maging intentional ka. And then lastly, serve others. Matutong mag-lingkod. Amen? Sabi mo, tutulungan kita. Parang mahina, ulit-ulit. 1, 2, 3. Ayan, narinig niya na, tutulungan daw kayo. And then how to let go of yesterday? Dapat nakafocus tayo kay Jesus. Amen? Sino rito nakafocus kay Jesus pag sabi ng Amen? Amen? Alam niyo, magagawa natin lahat pag ang puso natin nasa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya sabihin mo, mula ngayon, nakafocus ka na kay Jesus. 1, 2, 3. Amen. Ang turo sa sarili, ha? Huwag sa hangin. Sabi mo sa sarili mo. 1, 2, 3. Mula ngayon. Parang hindi tayo nakapokus, ha? 1, 2, 3. Mula ngayon, nakapokus ka na kay Jesus. Yan. Nakapokus tayo kay Jesus. Palakpakan natin Panginoon. Tayo tumayo. Amen. Heavenly Father, Lord,